Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang update patungkol sa Long Range Patrol Aircraft Acquisition Project ng Philippine Air Force at kasunod nito ay tatalakayin din natin ang pagbisita ng mga kinatawan ng Joint US Military Assistance Group sa headquarters ng 15th Strike Wing ng Philippine Air Force. Ngunit bago ang lahat ay kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Ngayong araw ay isang magandang balita ang ating nakuha patungkol sa Long Range Patrol Aircraft Acquisition Project ng Philippine Air Force. Ayon sa isang source ay kumpirmado na ang Israeli defense firm na Elbit System nga ang nakakuha ng kontrata para sa proyektong ito ng Philippine Air Force. Matatandaan natin na nitong Abril lang ay naglabas ng SARO o Special Allotment Release Order ang Department of Budget and Management na nagkakahalaga ng 896.4 million pesos para sa initial funding requirements ng Long Range Patrol Aircraft ng Philippine Air Force. At kasunod naman ito ay nitong Hulyo nang sinabi ng Elbit System na nakakuha sila ng worth $114 million contract mula sa isang Asian Pacific country para sa dalawang long-range patrol aircraft. Dito pa lang ay mapapansin na natin ang malaking tsansa na Pilipinas ang bansang tinutukoy ng Elbit System. Dahil dito ay maaaring ang ATR 72-600 na nga ang siyang magiging kauna-unahang long-range patrol aircraft ng ating hukbong panghimpapawid. Napakaganda ng balitang ito sapagkat sa wakas ay umusad na rin ang nasabing proyekto na matagal-tagal ring naantala. Kung hindi ako nagkakamali ay parte pa sana ito ng Horizon 1 project subalit inabot pa ng 2023 bago ito umabante. Sa ngayon ay patuloy nating aabangan at tututukan ang mga balita kaugnay dito. Samantala, nitong nakaraang araw lang ay bumisita ang mga kinatawan ng Joint US Military Assistance Group sa headquarters ng 15th Strike Wing ng Philippine Air Force. Maaaring magandang sinyales din ito para sa ating Philippine Air Force sapagkat kung maaalala natin, noong Abril lang ay humiling ang Department of National Defense sa US Air Force na maitransfer sa Philippine Air Force ang tatlo nitong A-29B Super Tucano Light Attack Aircraft na nakatakdang iretiro sa susunod na taon. Kaya't maaaring sa pagbisita ng representante ng Joint US Military Assistance Group ay naging parte din ito ng kanilang usapan. Sana sa pagkakataong ito ay mapagbigyan din ng Amerika ang Pilipinas na makuha ang nasabing asset na makakatulong naman sa pagpapalakas ng ating hukbong panghimpapawid. Ikaw, anong masasabi mo sa balita natin ngayon? I-comment lamang ang iyong sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.